Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa TESDA, OWA at PIDOS. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tatlong kailangan nating gawin bago tayo makarating sa ibang bansa. So, ang uunahin natin, syempre tapos na tayong may passport na tayo, naka-medical na tayo, nakapasa na tayo. So, ang uunahin natin is yung TESDA. So, mag-preparation na tayo para sa TESDA. Guys, konting info lang sa TESDA. Yung TESDA training at TESDA assessment po ay magkaiba, okay? Pagka ang agency nyo, binigyan kayo ng parang slip na ang nakalagay doon is for schedule na kayo ng TESDA assessment, yung merong nakalagay na kung anong araw at oras at saka for assessment na guys, tapos wala pa kayo masyadong kaalam-alam about sa kung anong ginagawa sa TESDA, mag-YouTube na kayo or kaya mag-ano na kayo sa mga kasama nyo na mga applicants din na nakapag-training ng TESDA, kasi guys, yun po yung tinatawag na assessment na. Ang pagkakaiba nun sa training is kasi ang TESDA training lang, usually ginagawa yun sa mga agency. Yung mga agency kasi, may mga ilang agency kasi na tinitrain muna nila yung kanilang mga applicants para maging aware at maging handa pagdating sa TESDA assessment. Kasi guys, meron pong bumabagsak sa TESDA assessment sa totoo lang. So, kaya yung mga ibang agency, piniprepared na nila yung mga applicants nila katulad nung paano gumawa ng sa bed making, table settings, cooking, tapos yung pag-ano ng vacuum at saka yung sa mga washing machine, yung normal na ginagawa ng isang helper pagdating sa ibang bansa. Yun, tinitrain na nila, depende sa kung anong bansa ka pupunta, yun, tinitrain nila yun. Tapos pag naipasa mo na yun, pagtingin mo ilang araw nakapag-training na kayo, bibigyan na kayo, pag ready na kayo, bibigyan na kayo ng slip para para yung kung ano yung schedule nyo papunta ng TESDA assessment, kung anong araw at anong oras. For example guys, 10 AM, mga 9:30 pa lang dapat nandun na kayo. Mas okay na yung maaga kayo guys. Tapos usually naman yan, pagdating mo dun sa assessment, ano naman nila yan, parang tuturo pa rin naman nila sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. At yun nga, dapat maging aware kayo kasi meron po during na kung paano na kayo mag-perform, meron pong isang tao dyan, yung assessors na tinatawag, na titingnan kayo, monitor kayo kung paano kayo kumilos, kung paano kayo gumawa, kung talagang well prepared na ba kayo para mag-ibang bansa, para magtrabaho. Kasi kung tingin nila hindi pa rin kayo prepared, nagbabagsak po yan sila guys. So sayang naman yung effort nyo, sayang naman yung pagod, tapos yung pera din, kasi syempre pamasahin nyo, pagkain nyo, allowance nyo, diba guys? So nandun na kayo tapos i-reschedule, sayang talaga yung oras. So dapat kung hanggat maaari, talagang mag-effort tayo para maipasa natin yun. Wag natin isipin na test na lang yan, madali lang yan. Hindi guys, kasi nakadepende yun sa ating assessors kung ipapasa tayo, depende rin yun. Dapat may konting confident din tayo, wag lang overconfident baka mairita naman yung assessors natin sa atin habang nagpa-perform tayo, yung parang feeling mo alam mo na lahat. So yun guys, so pag naipasa na natin yung TESDA assessment, pag natapos na natin yun, may TESDA certificate na tayo. Pero yung TESDA certificate guys, hindi yun nakukuha sa agency natin sa main ng TESDA yun natin makukuha. Tapos pagtapos nun guys, may kontrata na kayo, okay na, dun schedule na ng OWA at PIDOS nyo guys. Pag OWA at PIDOS na yan, malapit-lapit na sa katotohanan yan. So yun, una is yung OWA. Dito guys sa Singapore is 1 day lang ang OWA. Bakit? Kasi usually sa OWA, pinag-uusapan nila dyan is about sa language and culture. Sa language naman din kasi guys, ang Singapore is Singlish, yung Singaporean English. So 4 ang races dito, merong Singaporean Chinese, Singaporean Malay, Singaporean Indian, at Singaporean Eurasian. So ang pinaka-communication talaga dito is English din. So hindi mahirap makipag-communicate pag dito ka magtrabaho. Kasi tayo naman mga Pilipino is magagaling or marunong naman din tayo makipag-communicate ng English. So yun guys, kaya 1 day lang. Unlike alam ko sa Hong Kong is 3 days kasi nag-aaral pa sila ng Cantonese at saka Mandarin. Ewan ko may Mandarin, pero alam ko Cantonese talaga kailangan nilang aralin yun. So yun, kaya umaabot sila ng 3 days ang training nila ng OWA.
Then, yung pagdating ng OWA, pagtapos ng OWA, yung sa PIDOS naman guys. Sa PIDOS naman, madali lang din, makikinig ka lang din. Usually, naglalast yan ng mga 5 hours. So, hindi naman talaga buong araw. Pero kasi guys, yun ang papakinggan nyo mabuti. Kasi doon nila kayo, parang iti-train kayo. Tapos, parang i-orient kayo doon sa bansang pupuntahan nyo. Kung ano ba yung meron doon sa bansang yun. Ano ba ang law nila. Kung paano nyo ma-adapt yung kung ano yung meron doon at kung paano yung way ng pagtatrabaho nyo. Parang prepared kayo physically, emotionally at financially guys, kasi nga bibigyan din nila kayo doon ng mga tips kung paano makapag-ipon, at saka may bangko na mag-o-offer doon guys. Yung BDO Kabayan, kumuha ko nun dati at malaking tulong din yun sa akin kasi mas mababa ang bank to bank ng padalahan ng pera. Alam naman natin manti tayo magpapadala sa Pinas, so kahit sabihin mong maliit na halaga yung nasisave natin, every cent counts pag nasa ibang bansa ka guys. So yun, koko sa inyo kumuha din kayo nun, tapos iwanan nyo kasi yun ay bangko at saka passbook. So yung passbook dala-dala ko, yung bangko is nasa Pilipinas. So nakatulong din yun sa akin na doon ko sinisend yung pera kasi mas mura. Tapos yun nga, tuturuan din kayo sa PIDOS kung saan kayo, in case na magkaroon kayo ng emergency, na for example, hindi natin hinihingi, nagkaroon kayo ng problema, kung anong hotline, kung anong mga pwede nyong lapitan. Yun. Talagang kayo, kaya makikinig at dapat makinig kayo sa PIDOS kasi doon talaga kayo parang maano yung utak nyo na I'm ready na, parang piniprepare na kayo para mag-ibang bansa. Yun guys. So, yun lang din naman, di naman siya ganun kahirap talaga, kaya kaya nyo yan, I think so, kasi hindi naman siya ganun talaga paano. So yun guys, basta ang tip ko lang guys ha, pagka TESDA kayo, PIDOS kayo, or OWA kayo, huwag kayo magsusuot ng crop top ha, huwag din kayo mag-sleeveless or mag-rip jeans o kaya mag-chinelas. Kailangan naka semi-formal kayo guys ha, kasi ang pupuntahan nyo is mga training, assessment at saka orientation. So dapat maging kaano-ano naman kayo, kagalang-galang naman kahit papaano. Huwag naman kayo mag-short, mag-pepek short or kung ano ha. Wag na wag. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye-bye.